Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Vice President Sara Duterte, tinawag na harassment at politically motivated ang impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng grupong Akbayan. Panukalang alisin sa Kongreso ang mandato ng impeachment, umani ng iba't ibang reaksyon. Voluntaryong pagsasailalim sa No Work, No Pay, iminungkahi ni Senate President Tito Soto kay Senator Roberto de la Rosa dahil sa pagliban ng senador sa Senado. At 8 individual kumpirmadong nasawi sa bagyong Basyang ayon sa Office of the Civil Defense. Umani ng iba't ibang reaksyon ang suwestyon ng isang retired Supreme Court Associate Justice na alisin sa Kongreso ang mandato ng impeachment. Ayon kay former Supreme Court Justice Tiham, dahil anya ito sa matagal ng bahid ng katiwalian, political influence at kakulangan ng independence ng Kongreso. Ito ang balita ni Rosa Licos. Sa mga nagsusulong na baguhin ng saligang batas, suhestyon ni retired Supreme Court Associate Justice Noel Tiham na alisin na ang mandato ng impeachment sa Kongreso. Anya, bunso nito ng matagal ng bahid ng katiwalian, pagkiling, pagtatangi, impluwensyang pampolitika, favoritism, partiality, at kakulangan ng independence sa Kongreso. Dagdag pa nito, dapat lumikha ng Independent Impeachment Court na binubuo ng mga retired justices ng Korte Suprema, retired na mga mambabatas at mga dating Pangulo, Vice-Presidente o Cabinet members na subok na ang competence, integridad at katapatan. Gayunman, umani ito ng iba't ibang reaksyon. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, wala itong nakikitang masama sa kasalukuyang sistema kung saan nasa Kongreso ang kapangyarihan ng impeachment. Dagdag pa nito, salungat sa prinsipyo ng right sizing sa pamahalaan ang pagkakaroon ng Independent Impeachment Court. And I think we are good. We are observing the separation of power. Tapos pag nakikita naman ng isang branch na parang nagkakaroon ng paglampas sa supposed na kapangyarihan ng isang branch, we observe din naman and we accept the principle of checks and balances, no? And I think the current impeachment process is okay. Kailangan lang natin sigurong i-reconcile the decision of the Supreme Court and the independence of the legislative in as far as the impeachment process is concerned, no? It will be contrary to the principle of right sizing sapagkat masyado ng bureaucratic ang ating government. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, posibleng pag-aralan ang proposal ni retired Justice Tiham, pero may agam-agam din ito sa panukala. That will be less burden on the Senate actually. Pwede pag-aralan yun. Except na ang nakikita ko lang na hump diyan sa suggestion na yan, puro appointed yan. Unelected. Ang dating ng Constitution kasi, kaya nilagay sa Senate, elected. Representatives of the people, ang Congress at saka ang Senate. Bago naman maalis ang kapangyarihan ng impeachment sa Kongreso at makapagtatag ng Independent Impeachment Court, kailangan munang baguhin ang saligang batas. Si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino nananatiling tutol sa charter change. Ito naman sa ibang mga bansa na may mga ibang sistema ng gobyerno, meron talagang separate or independent impeachment court, and that could be studied. Pero as I said, matagal na tayong tutol sa charter change, lalo pa kung ang agenda ay yung mga nabanggit, changing economic provisions at saka removal of term limits and so on.
Ngayong 20th Congress ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na kapwa naharap sa impeachment complaints ang Pangulo at Vice Presidente ng bansa sa Kamara. Ayon kay Rene Sarmiento, isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Senate President Tito Soto III na laging handa ang Senado sa impeachment case na isusumite sa kanila ng Kamara. Ibinahagi rin nito ang imumungkahi nitong schedule ng impeachment proceedings sakaling umakyat ito sa Senado. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Personal nang naghahanda si Senate President Vicente Soto III sa posibleng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Batay sa panuntunan, kapag umakyat ang naturang kaso sa Senado, tatayo si Soto hindi lang bilang Senator Judge kundi isa ring presiding officer. Habang sa impeachment proceedings sa Pangulo ay Chief Justice ng Korte Suprema ang tatayong presiding officer at magiging miyembro ng Korte ang Senate President. Gayunman, maging presiding officer man o hindi, dapat anyang maging handa para rito. The Senate is always ready. Kasi part of our job yun eh. Kasama sa rules namin yan. Meron din kaming approved rules of impeachment dati. It's still there, it's standing. All we have to do is ratify it again if ever we receive any articles of impeachment. Okay. Para sa akin concerned naman, I am being briefed by some justices friends because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court pagdating sa rules of evidence at saka sa rules on criminal procedures. Yun ang pinakamahalaga sa impeachment eh. Kung matutuloy man na maiakyat ang impeachment case sa Senado, nangangamba si Soto na mapabayaan ang dapat na inaasikaso nila, partikular na ang mga panukalang batas. Bunsod nito, may plano na rin ito sa schedule ng mga dapat gawin sa Senado sakaling magsabay ang impeachment proceedings. Basta nagkaroon ng impeachment ang karating sa amin, ang isasuggest ko sa aming mga kasama na I'm sure papayag naman sila is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate legislative work, 9 a.m. to 1 p.m. Ganun din naman yung Monday, Tuesday, Wednesday namin talaga. And then most probably, I would suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Bagaman mahirap anyang tansyahin kung kailan matatapos ang impeachment proceedings sa Senado, binigyan diin ni Soto na hindi ito pwedeng patagalin. Kailangan anyang matapos ito sa lalong madaling panahon dahil unfair o hindi ito patas para sa publiko maging sa inaakusahang individual. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na harassment at pag-aabuso sa proseso ang impeachment complaint na inendorso laban sa kanya ng grupong Akbayan. Para kay BP Sara, politically motivated at wala anyang ebidensya ang panibagong reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Ito ang balita ni Joan Nano. Personal na sinagot ni Vice President Sara Duterte ang panibagong impeachment complaint na inihaing laban sa kanya. Partikular na dito ang reklamong iniendorso ng grupong Akbayan. Tinawag ni VP Sara na harassment at pag-abuso sa proseso ang reklamong impeachment na inihain sa kanya ng grupo. Iginiit rin ng Vice Presidente na wala namang batayan ng inihaing reklamo sa kanya ng Akbayan. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Tinuligsari ng pangalawang Pangulo ang tunay na motibo ng Akbayan para alisin siya sa pwesto. Para kay VP Sara, politika lamang ang dahilan ng inihaing impeachment laban sa kanya.
Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Sa huli, binigyang diin ni VP Duterte na ang tunay na laban ay hindi laban ng isang grupo at iisang tao, kundi ito anya ay laban para sa katotohanan at dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang magiging reaksyon ng akbayan at maging ni Senator Risa Ontiveros sa pahayag na ito ng Vice Presidente. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, sinagot na ng grupong akbayan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan tinawag nitong harassment at politically motivated ang impeachment complaint na inihain ng grupo laban sa kanya. Ang kay akbayan President Rafaela David, kung talagang walang batayan ang reklamong impeachment, bakit nag-release pa ng video ang Vice Presidente? At imbis-an niya nasagutin ang mga akusasyon laban sa kanya hinggil sa pagwaldas ng confidential funds, ay desperado lamang nitong inatake si Senator Risa Ontiveros. Tinuligsa rin nito ang pagtawag ni BP Sara na harassment lamang ang reklamong impeachment na inihain laban sa kanya ng grupo. Giit ng akbayan, tigilan na ni BP Sara ang mga palusot at sa halip ay paghandaan na nito ang pagkakatanggal sa pwesto bilang Vice Presidente na anya ay magiging kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa. Iminungkahi ni Senate President Vicente Soto III na voluntaryong sumailalim si Senador Ronald Bato de la Rosa sa No Work No Pay Scheme. Bunso dito ng mahigit 3 buwan ng pagliban ni Senator Bato sa Senado sa gitna ng umano'y arrest warrant niya mula sa International Criminal Court o ICC. Ito'y habang sinusulong din sa Kamara ang panukala na no work, no pay sa mga mambabatas na inihain ni Ilocos 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Senador Tito Soto, kapag umakyat sa Senado ang naturang panukala, ay titingnan niya ang sentimiento ng mga miyembro ng Senate Majority Bloc hinggil dito. Pero para sa kanya, ay maaari itong pag-usapan. Siguro sa umpisa baka pwedeng voluntary. Kung pwede, voluntary. Di ba yun yung in-offer ko, sinuggest ko na pakatingin kay Senator Ronald na kung pwede, di ba, para medyo babasan yung pressure ng mga sinasabi ng mga tao na di ka naman pumapasok, ba't suwesweldo ka, di ba? So sinasuggest ko na pero hindi pwedeng manggaling sa akin. Ayoko naman manggaling sa akin. Sabihin ko, oh, hindi, tagalin na sweldo niyan, hindi pumapasok. Wala kaming rule na ganun eh. 8 ang naitalang nasawi sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Basyang sa bansa, batay sa ulat ng Office of the Civil Defense. 4 sa mga ito'y mula sa Cagayan de Oro City, 3 sa Iligan City at 1 sa Agusan del Norte. Na karamihan ay bunsod ng pagguho ng lupa, 1 ang nalunod at ang iba'y bine-verifika pa ang sanhi ng pagkasawi. Samantala, isinailalim na ang Iligan City sa state of calamity nitong Biyernes dahil sa epekto ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, humina ng bagyo at ito'y huling namataan sa nasa 105 kilometers ng Cuyo, Palawan kaninang alas 4 ng madaling araw. Handa ang pwersa ng militar sakaling kailanganin ang pagsasagawa ng Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Basyang. Ayon sa AFP, mayroon na silang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council
maging sa mga local government na naapektuhan ng bagyo. Handa ang kanilang pwersa maging ang kanilang mga asset at capability sakaling kailanganin ang kanilang tulong. Sa ngayon, patuloy rin ang pagkilos ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DSWD para mag-abot ng tulong sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo. Balik operasyon na ang mga transmission services matapos ang pananalasa ng bagyong Basyang sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, as of February 6, 9 p.m., naiayos na ang mga transmission line na naapektuhan ng bagyo. Nauna nang nawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Surigao del Norte at Surigao del Sur dahil sa matinding pananalasa ng bagyo sa kanilang lugar. Tuluyan nang nalusaw ang bagyong Basyang ayon sa Pag-asa. Batay sa latest weather report as of 8 a.m. ngayong February 7, humina muna bilang low pressure area ang bagyo bago ito tuluyang nalusaw. Sa ngayon ay walang bagong LPA na binabantayan ang Pag-asa. Gayunman, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang mga lugar gaya ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Oriental Mindoro dahil sa shear line. May mga pag-ulan rin na mararanasan sa areas ng Northern at Eastern Samar. Bunsod ng umiiral pa rin na sama na panahon sa ilang mga lugar, nananatiling kanselado ngayon ang biyahe ng ilang mga sasakyang pandagat. Batay sa 8 a.m. advisory ngayong February 7 ng Philippine Ports Authority, kanselado ang ilang biyahe ng barko sa Port Management Office South na biyaheng Palawan. Habang sa Port of Palawan, kanselado rin ang biyahe sa ilang mga ruta gaya ng Sakuyo, Iloilo, Coron at El Nido. Wala rin munang biyahe ng mga barko sa pantalan sa Negros Oriental, maging sa Siquijor. Suspendido rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa PMO Socsargen. Pati na ang lahat ng biyahe ng Zamboanga patungo ng Tawi-Tawi, Sulu sa PMO Zamboanga. Sa update ng PPA, mayroong mahigit 800 mga pasahero ang stranded pa rin sa mga pantalan dahil sa ipinatutupad na no sail policy ng PCG sa ilang lugar. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang mahigit sa 200 mga individual na sakay ng isang nasirang motor bangka sa may katubigan ng Lampinigan Island sa Basilan kahapon February 6. Batay sa report ng Coast Guard Station Isabela, isang tawag ang kanilang natanggap mula sa isang pasahero matapos na magkaproblema ang makina ng sinasakyan nilang MBCA Julifer. Mula sa Zamboanga City ay bibiyahe sana ang motor bangka patungo ng Laminusa Island sa Siasi, Sulu. Agad namang rumisponde ang Coast Guard Station, katuwang ang PDRRMO Basilan at City DRRMO ng Isabela. I-deploy ng Coast Guard ang BRP Tubataha kung saan inilipat ang nasagip na pasahero, habang ang iba naman ay sinikay sa patrol boat ng PNP Maritime Group. Inasistihan din ng Coast Guard ang mga crew ng nasabing bangka. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Ibinabana ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang alerto ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Ayon sa PBOX, mula sa Alert Level 1 ay ibinabana sa Alert Level 0 ang estado ng Mount Bulusan dahil sa pagbaba ng aktibidad nito. Gayunman, patuloy na pinapaalalahanan ang mga residente doon na iwasan pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius ng bulkan. Pinaiwas din ng mga piloto na magpalipad ng eroplano na malapit sa bungangan nito dahil hindi pa rin nawawala ang posibilidad sa biglaang aktibidad gaya ng pagbuga ng abo. Sa ngayon ay ititigil na muna ng PBOX ang paglalabas ng advisory hinggil sa Mount Bulusan matapos na ibaba sa level 0 ang estado nito.
Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike ang nagbabadyang ipatupad ng mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Batay sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring tumaas ng 80 centimos hanggang piso ang kada litro ng diesel, habang nasa 40 hanggang 60 centavos naman ang inasahang magiging dagdag sa presyo ng gasolina. Gayon din sa kerosene. Pangunahin pa ring dahilan ng oil price hike ngayong linggo ang nagpapatuloy na geopolitical tension na nangyayari sa ilang mga bansa. Sa Lunes, iaanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, February 10. Pinunahan ng isang concerned citizen ang ipatutupad na dagdag singil sa koleksyon ng basura ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Kahapon isang petisyon ang nihain sa Korte Suprema upang mapigilan ang pagpapatupad sa dagdag singil. Ito ang balita ni Benedict Samson. Garbage fee, may kinalaman yan direct na doon sa basura. Nakikita ko, hindi naman sobrang linis sa Maynila. Minsan pa nga, yan pa ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha. Kapag umulan dito, isang oras lang nagbabaha. Naranasan ko po lahat yan. Nasa 1,200% ang itinaas sa garbage collection fee sa lungsod ng Maynila. Base sa City Ordinance No. 9151, nakasaad na ang naturang pagtataas ng singil ay para sa waste management sa lungsod. Depende sa garbage production at sa tumaas na rin na gastusin sa transportasyon dahil sa San Mateo Landfill sa Rizal na dinadala ang mga basurang nahakot sa buong Maynila. Naghain ng petition for certiorari and prohibition ng guro na si John Barry Tayam upang hilingin sa Supreme Court na pigilan ang pagpapatupad sa ordinansa at dagdag singil sa koleksyon ng basura. So dito hiniling ko na special raffle ng court and then mag-issue din ng temporary restraining order or on before sana ng February 13 or just in case may extend man ulit yung assessment o yung renewal ng business permit and magkaroon ng refund once na ma-declare po ito illegal or unconstitutional ng Supreme Court. Paniniwala ng petitioner na guro, hindi makatarungan na ang ginawang hakbang ng Manila City LGU, lalo na at wala umanong nangyaring public consultation bago ito ipinatupad. So imagine natin kung yan ay 10,000 na garbage fee yung dating binabayaran, magiging 120,000. So hindi po yun makatarungan. Sobrang laki po at meron pong obvious na abuse of discretion ang ginawa ng lungsod ng Maynila kasama po ang konseho nito. Ayon sa petitioner, halos ganito rin ang nakasaad sa ordinansa ng Quezon City na kalaunan na inisyuhan ng TRO ng Supreme Court. Naisipan ko po ito kasi meron na po tayong same ruling po noong 2015, more than a decade ago sa lungsod din po ng Quezon City. Kung saan in-struck down po ng Supreme Court yung garbage fee doon sa Quezon City. Ang kaso po ay Ferrer versus Mayor Herbert Bautista. So almost the same lang po ng issue. Ngunit tugon ng Manila City LGU, nakaayon sa batas ang ipinatupad na ordinansa at iba ito sa Quezon City Ordinance na pinuna ng kataas-taasang hukuman. Ayon naman kay Tayam, hindi siya nag-aalala kung makakwestiyon ang kanyang legal standing sa kabila ng hindi siya residente ng lungsod ng Maynila. May kinalaman sa transcendental importance and meron din naman po kinalaman ang usaping garbage fee sa environmental health. Ang legal standing po ay nare-relax pagdating po sa mga environmental issue at pwede po ang legal standing or locus standi ng isang concerned citizen po. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Inaresto ng Bureau of Immigration ang dalawang Indian national sa Antipolo City sa bisa ng isang mission order mula kay Commissioner Joel Anthony Biado. Kinilala ang dalawa na sina Sukhbir Singh, 28 anyos at Sawan Singh, 30 anyos, na naresto sa isang residential area sa barangay San Jose, Antipolo City. Nangyari ang operasyon noong January 29 sa pamamagitan ng BI Intelligence Operations Unit 4 at Special Response Team. Nasa kustodiya na ng immigration ang dalawang dayuhan at isinasailalim sa standard booking procedure at verification. Namaril muna bago nagpasabog ng bomba ang isang suicide bomber sa gate ng
Mosque sa Islamabad, Pakistan na nagresulta sa pagkasawi ng 31 katao. Halos 170 naman ang nasugatan sa tinaguriang deadliest attack sa nasabing lugar matapos ang isang dekada. Inako ng Islamic State ang responsibilidad sa pambobomba at sinabing napigilan ng mga guard ang salarin bago pa ito sumabog sa loob ng moske. Inakusahan naman ng Pakistani officials ang India sa pagsuporta sa naturang pag-atake na itinanggi naman ng New Delhi. Ipinapakita ng insidente ang muling paglala ng karahasan sa Pakistan sa kabila ng high security alert na ipinatutupad dito dahil sa inaasahang pagbisita ng isang foreign leader. Umani ng mga pagbatikos ang post ni US President Donald Trump sa kanyang Truth Social account na video ni dating Pangulong Barack Obama at ang kanyang asawa na si Michelle Obama na ipinapakitang parang mga unggoy. Ang naturang video ay tila nag-uudyok ng larawan ng pagiging racist na maaring tinuligsa o mariing tinuligsa ng Democrats gayon din ng ilang Republicans. Sa una ay pinagtanggol ng White House ang nasabing post, ngunit inalis din ito at sinabing nagkamali ang isang staff sa pag-post kaya't ipinadelete umano ni Pangulong Trump. Iginiit ng mga kritiko na matagal nang ginagawa ng Pangulo ang pag-share ng mga post na may bahid ng racism at mga conspiracy theory laban kay Obama. Ang naturang pangyayari ay nagdulot ng pangamba hinggil sa paggamit at pagbabantay sa social account ng Pangulo, lalo na't mayroon itong implikasyong pampolitikal at pandaigdigan. Inakusahan ng Estados Unidos ang China na palihim na nagsasagawa umano ng isang nuclear test noong 2020. Dahil dito, hinimok ng US ang pagbuo ng isang malawakang arms control treaty na kasama ang China at Russia. Ayon sa US officials, sinubukan ng Beijing na itago ang naturang test gamit ang mga teknik para maiwasan ang seismic monitoring na tinawag na isang paglabag sa bond commitments. Itinanggi naman ng China ang paratang at sinabing pinalalaki lamang ng US ang usapin hinggil sa pagiging nuclear threat ng China. Iginiit pa ng bansa na patuloy itong nag-iingat at responsable pagdating sa mga usaping nuklear. Opisyal na binuksan ang Milan Cortina 2026 Winter Olympics sa pamamagitan ng isang magarbo at makukulay na selebrasyon. Isinagawa ito sa 4 na lugar sa Italy, gaya sa Cortina, Lebbiano at Predazzo. Ngunit sa San Siro Stadium sa Milan ang naging sentro ng seremonya. 2 Olympic cauldron ang sinindihan, isa sa Milan at isa sa Cortina habang kumakanta si Andre Botticelli. Kasama rin sa mga performer ang American singer na si Mariah Carey na ayon sa kanyang post ay dream come true ang pagkanta sa naturang event. Kinagiliwan naman ng mga manonood ang pagparada ng mga atleta kasabay ang mainit na pagtanggap sa mga atletang mula sa Ukraine. Naging highlight sa seremonya ang pagkakaisa at kultura ng Italy sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang lokasyon sa isang musika, sining at symbolic performances. Nakatakdang magtapos ang naturang kompetisyon sa February 22, 2026. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Vice President Sara Duterte sinampahan na ng 2 impeachment complaints sa Kamara. Complainants na nindigang nasunod ang 1-year bar rule. So we're following the Supreme Court decision. We're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. 2 impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sufficient in form ayon sa House Committee on Justice.
hindi naman po natin pinapa-identify yung signature. So I think that is very important because maybe later on, baka biglang itanggi yung signature. May I ask Madam Chair if the complainant or complainants are present in today's committee hearing? Bahagi ng EDSA North Avenue pansamantala nang isinara para sa konstruksyon ng MRT-7. Oh, malaki. Lalo pag may traffic na, malaking oras na nauubos lalo sa gas pa. Kaso ng pagpatay sa babaeng pulis at anak nito, case closed na ayon sa DILG. Asawang pulis, hindi ligtas sa kaso. Still a person of interest sa kaso to. Mainly because two things Una, pinilit niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niyo yun. Mataas na buwis, airport fees at limited runways, kabilang sa mga dahilan ng mahal na domestic airfare ayon sa Air Carriers Association of the Philippines. For domestic sectors, we are faced with, of course, higher airport fees and taxes and charges that we have to overcome. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipauubaya na sa Independent Commission for Infrastructure kung itutuloy pa nila ang kanilang operasyon. Kung ano po ang nais po ng ICI according to the President a while ago, kung ano ang nais nilang gawin, at kung ano ang gusto pala nilang magpatuloy, sabihin lamang nila sa Pangulo at susuportahan sila. Reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Tatlong senador kasama sa pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee batay sa draft ng committee report nito kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Mga nag-post ng pekeng medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinahanap na ng Philippine National Police. So, nagkandak tayo ng mga cyber patrolling at we will find out kasi yung pinag-usapan doon, yung fake documents. So kami naman ay more on online aspect ng investigation. Tourism Secretary Cristina Frasco pinababaklas lahat ng promotional materials na may larawan niya. I have actually already issued an order to our regional offices as far as we are concerned in the DOT to, number 1, take down any material that may bear my image. Number 2, to not produce any material that may bear my image. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpakita na sa kauna-unahang public events sa labas ng palasyo matapos magkasakit. Confidential funds issue at ang umano'y mga pekeng pangalan handang bigyang linaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte kapag umusad na ang impeachment complaint. Natanong rin kasi ako kung handang harapin yung confidential funds including yung mga sinasabi nilang fake names umano like Mary Grace Piato. So ang nasabi lang natin is yes, handa nating sagutin yung mga bagay na yan head-on. 170 Pilipino nasagip sa scam hub sa Cambodia, nakauwi na. Mga kasabwat sa human trafficking activities sa mga Pilipino patungong Cambodia, tinutuntun na ng Department of Justice. Meron na kami ilang mga tao na maaaring makasuhan sa kriminal. Ngayon nakauwi na sa Pilipinas. 2 politiko sa Northern Luzon hinihinalang mastermind at financier ng illegal na paggawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Kamara bukas sa pagtanggap ng iba pang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So, in other words, maraming options right now ang available pa considering na wala pang initiation process na nangyayari.
Inihaing impeachment complaints isang political move ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamara, hayaan na lang na gawin ang trabaho sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. I'm happy it's done and we can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. At nasawi sa bagyong Basyang na itala na sa 4 ayon sa datos ng Office of the Civil Defense. Ang bahay daw po nito ay malapit sa may quarry area. Meron pong nasawi na 4. Yung 2 po ay yung mga magulang, at saka yung 2 nilang anak. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Hebreo Kapitulo 12, versikulo 14 na nagsasabing, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.